starting with, yun po nga, ang pag-uusapan po natin ngayon is the energy metabolism, kung paano po ito pumapasok sa ating mga cells. And then second is the energy production, kung paano tayo nakakapag-generate ng ating energy. And third is a cellular respiration or known as kung paano po natin ginagamit o paano kumukuha ng mga energy ang ating mga cells. Energy is very crucial to a human and necessary for the body dahil ito po ay dahil po sa energy we are able to na makagalaw, magkaroon ng physical activity and movement. Without energy, we cannot move, we will have a limitation in our physical activity and of movement, as I've said po. And because of energy din, pwede po itong i-maintain or i-maintain yung ating mga yung ating katawan o yung ating internal balance. That means we can maintain our body o yung balance ng ating katawan because of energy. And then third, because of energy, it fuels also the body's internal functions. So kung wala po tayong energy, hindi po makakapag-function ng maayos ang ating internal body o yung ating ibang mga organs kagaya ng ating o yung internal body again, such as the heartbeat, respiration, and metabolism. Kung wala po tayong energy, hindi magpa-function ng maayos yung ating heartbeat, yung ating respiration, at saka yung ating pangtunaw sa katawan. And then because of energy again, it can repair and build cells and body tissue, especially during period of growth habang lumalaki yung isang tao. So ibig sabihin po, energy is actually very, very important dahil nga po yan dahil dyan sa energy, makakagalaw tayo, mag-maintain natin ang ating katawan, we will fuel our internal functions, yung pinakamahalagang function sa ating katawan, like yung ating heartbeat, respiration, and metabolism, and it can also repair and build the body cells and tissues. So that is all about energy. And then, but sometimes, most of the people, they do not want to take food dahil with so many or different reasons. Yung iba, nagda-diet sila, at yung iba naman, they're not taking, they do not want to eat some food, some certain foods. It's because dahil matatamis. So, actually, this kind of foods, kahit yan po ay may mga matatamis or starches, they are also a nutrients. So now, let's see on how I will discuss to you kung paano po gumagana yung ating kung paano umiikot o kung paano nako-convert yung ating mga nakakain papunta sa isang energy. Okay? So, as I've said po, the food that we are eating, majority doon sa energy na kailangan natin, ay dyan halos siya, nakukuha halos ang mga energy na yan, maybe more than 90%, nagagaling lahat yan sa food. So, food gives energy to our body. Most of the energy na ating ginagamit, ang source po niyan ay food. Now, when we eat foods, kapag tayo po ay kumakain, kagaya halimbawa ng mga starches, kanin, mga potatoes, or any kind of foods, particularly starch, kapag po yan ay nasa loob kapag po yan ay naigiling o naipaghiwa-hiwalay ng ating sistema, yan po ay nagiging mga simple sugar. And then from simple sugar, magiging mga carbohydrates po yan. And then after nun, itong mga carbohydrates o simple sugar na ito, kapag ang mga ito ay nahalo sa ating daluyan ng dugo, sila yung mga tinatawag na blood glucose. And from blood glucose, kapag po yan ay marami na, magkakaroon ng signal sa ating pancreas na kung saan ito ay magre-release ng insulin because ang mga sugar po ay ang mga blood glucose po
ay walang permisong makapasok sa ating mga cells without the help, o kung without the help, or ang mga insulin, sila ang nagsisilbing mga chaperone sa mga blood glucose upang makapasok sa mga cells. Sila ang nagiging mga susi nito. Okay? And then so kapag dumating na po ang mga insulin na yan, nakasama na nila sa blood glucose, ang mga cells na ito ay papasok na sa ating, ang mga blood glucose na ito ay papasok na sa ating mga cells. And then from there, ang mga blood glucose na ito ay matatransform into biochemical energy. Sila ay magiging mga chemical energy na. At kapag naging chemical energy na po ang mga yan, mapupunta na po sila doon sa ating storage o doon sa tinatawag na adenosine triphosphate or ATP. At sa mga sandaling mangangailangan po ng energy ang ating mga cells, kukuha po ang ating cells doon sa storage natin, doon sa ATP, na magbibigay ng energy sa ating mga cells. Then therefore, ang ating mga cells ay energized na sila. So yan po ang sirkulo o yung cycle na ginagawa ng ating pagkain. From food, nagiging energy sila. So sa madaling salita, ito po, balikan po natin dito itong mga cells natin para po mas maliwanag kung may paliwanag sa inyo. We have this cell, nasa picture po yan sa screen, makikita ninyo. And from there, itong cells na ito, mayroon po ditong isang area na tinatawag na mitochondria. And this mitochondria, actually ito yung cell powerhouse ng ating katawan. Gumagana o nagkakaroon ng power o energy ang ating cells dahil ito ang nagsusupply ng mga power. Okay? And from here, this mitochondria, mayroon po itong integral part. And this is our pancreas. Okay? So, ang pancreas po as an integral part ng ating powerhouse, ito yung ang mitochondria, siya ang nagre-regulate, nagpo-produce at nagre-release at nagpapalabas ng insulin dito sa ating pancreas. Ayan ang mga insulin. So kapag tayo po ay kumain, as I've said kanina, halimbawa tayo ay kumain ng mga carbohydrates, hindi po ito, pag ito ay naging simple sugar at napunta sa ating blood vessels, magiging blood glucose sila, wala silang permisong makapasok sa ating mga cells, not unless tulungan sila ng insulin o i-chaperone sila ng insulin papunta sa ating mga cells. So kapag halimbawa po yan, mga naging simple sugar na at pumasok sa ating blood vessels, they will be called as blood sugar, and then hindi po sila makakapasok sa ating mga cells unless otherwise tumulong ang insulin. Because insulin is the key. Siya po ang nagsisilbing susi ang insulin ay kinakailangan ng ating katawan sapagkat ito ang nagsisilbing susi o chaperone para upang mabuksan ang mga pintuan ng mga cells para po ang mga blood glucose ay makapasok, masipsip at ma-absorb ng ating mga cells gaya ng muscle cells, fat cells, and liver cells. So kapag ang mga yan po ay nakapasok na sa ating cells, again, magiging biochemical energy sila. Isa na silang energy na gagamitin ng ating katawan. At ang mangyayari po sa mga energy na ito, sila ay mai-store sa ating ATP o yung adenosine triphosphate. Nandiyan po, ito na ang magiging source. Ito na yung magiging source ng ating energy. So every time na nangangailangan tayo, diyan po kukuha ang ating mga cells dahil ang ATP ay para itong powerhouse storage dahil lahat ng energy na nanggaling sa ating pagkain na naging energy, diyan po sila na-i-store. So siya ay magiging isa ng source, magiging source na ng energy at storage ng ating energy na gagamitin.
na kung saan po ang tawag po dito sa biology ay energy metabolism. Dahil magmula po sa pagkain na iproseso ng maayos ang sustansya nito at naging energy sa ating katawan. So every time na kumukuha ng energy o nangangailangan ng energy ang ating katawan, kumukuha po sila sa storage na ito. Para lamang po itong cycle. Umiikot po ito na parang cycle. So from the cell powerhouse, which is the mitochondria, papunta po sa kanyang integral part na pancreas, yung nagre-release ng insulin. And then kapag tayo ay kumain ng mga sugar na magiging blood glucose pag nasama sa daluyan ng mga dugo, again, from here, nahihinto po ang proseso. Kasi sa aspetong ito, kailangan magkaroon ng signal kay pancreas na maglabas siya ng insulin dahil nga po walang permiso, walang permit ang mga blood glucose na makapasok sa ating mga cells without the help of insulin. So from there, magkakaroon po ng signal upang mag-release ng insulin itong ating pancreas at pagkatapos noon ay makakapasok na sila sa ating mga muscle cells, fat cells, and liver cells. At kapag nandoon na nga po sila sa ating mga fat cells o sa ating mga cells, sila ay magiging biochemical energy at pagkatapos noon ay mai-store or mai-imbak doon sa energy storage natin na adenosine triphosphate or ATP. So, every time na mangangailangan ng ating katawan ang ating mitochondria ng kuryente o ng power to supply sa buong kabuuan ng ating cells, kukuha po yan sa ating storage which is in our ATP. So ayan po ang proseso kung bakit tayo kumakain, bakit kapag tayo ay nanghihina, tayo ay kakain because all the food that we are eating are being transformed into energy na ginagamit ng ating katawan kung tama po ang ating sistema. Okay? So, again, balikan ko po ulit. Kaya ko po ito binabalik-balikan. Gusto ko pong maintindihan ninyo kung ano ang kahalagaan ng ito, kung bakit may mga taong kain ng kain pero parang palaging gutom na sa kalaunan ay tumataba. Okay? So, balikan ko po ulit. From powerhouse, ng cell powerhouse o yung ating mitochondria, papunta po sa kanyang integral part. Ang powerhouse po natin o ang mitochondria, ang integral part nito ay ang ating insulin na kung saan ito ang nagre-regulate, ito ang nagre-regulate o nagpapaproduce at nagpaparelease ng insulin. Okay? Ito pong mitochondria papunta kay pancreas. And then from there, kung kakain tayo, magiging simple sugar, so mahihinto na po diyan. Papasok po ang mga lahat-lahat ng mga simple sugar nito sa ating blood glucose. Kaya po sila tinawag na blood glucose kasi from simple sugar, from glucose, nahalo sila sa ating blood. So tatawagin na po silang mga blood glucose. At again, wala pong karapatan ang mga ito na makapasok sa ating cells unless otherwise tutulong po ang ating pancreas na mag-release ng insulin. Okay? So kapag may insulin na, papasok na yan sa ating mga cells. And again, uulitin ko po ulit, kapag nasa mga cells na po yan, sila ay magiging mga chemical energy. And from chemical energy, i-store yan or i-imbak sa ating storage, which is known as adenosine triphosphate. So yan po ang tamang proseso ng ating ng mga pagkain na naging sustansya at naging energy. Alright? Pero what if, papaano kung sira ang ating dysfunctional ang ating mitochondrial? So, kung dysfunctional po ang ating mitochondrial, ay dysfunctional din ang kanyang integral part na si pancreas upang mag-release ng insulin. Sa ganitong aspeto po, mayroon tayong makikitang mga taong nakakaranas ng mga sintomas gaya ng high blood sugar. Kaya po natawag na ganito dahil
noong nawala ang presensya ni insulin, yung mga blood sugar ay nanatili sa daluyan ng mga dugo at kapag po tayo ay nagpa-test, mataas ang ating blood sugar. Kaya po mataas yan dahil hindi po nakapasok sa mga muscles kasi wala si insulin. Kaya po wala si insulin dahil may problema yung nagbigay ng function, magbibigay ng signal sa kanya to release insulin, yun nga pong si mitochondria. So, sa ganitong aspeto, kapag hindi nakapasok ang mga sugar o yung mga glucose sa ating mga cells, yung mga tao pong iba nakakaranas sila ng mga high blood sugar o yung tinatawag na diabetes. And dahil hindi nakapasok ang mga yan again sa ating mga muscle cells, ang tendency po niyan ay wala tayong energy. Okay? So, hindi na proseso yung kinain natin bilang upang maging energy. Kaya, may mga tao po dyan na makakaranas ng mga low energy. At ganoon din, kapag ganito ang nangyari, yung mga ibang tao, nakakaranas po sila ng parang pagkahapo o palaging pagod or known as fatigue. And sa mga ibang tao naman, ang nagiging consequences o ang mga sintomas po na nararanasan nila ay uncontrolled weight gain because they feel hungry all the time. Kahit nakain sila ng kain, pakiramdam nila, gutom sila dahil walang energy na ta-transform at walang energy na nagagamit, and ang tingin nila o pakiramdam nila, mahina sila. So kakain sila ng kakain until such time lumalaki po sila. Hindi na nakokontrol yung kanilang paglaki because of non-stop yung kanilang pagkain. Okay? At sa mga ibang kababaihan naman po, ang nakakaranas ito ay yung polycystic ovary syndrome. So, ang lahat po ng ito, diabetes, fatigue, low energy, uncontrolled weight gain, PCOS, alam niyo po ang PCOS is mas mataas yung sa mga kababaihan, mas mataas yung kanilang mga testosterone level. So ang babae po na may PCOS, pwede po yan magkaroon ng bigote na parang lalaki. So yan po. So if you experience any of these symptoms, diabetes, fatigue, low energy, palaging nangihina, ganoon din yung walang tigil o uncontrolled yung pagtaba, at yung mga babae na mayroong PCOS, ang lahat po na iyan ay related to your body's inability upang efficiently regulate energy and metabolism. Ibig po sabihin, hindi nata-transform ang lahat-lahat ng kinakain natin into energy dahil nga po sa problema ng mitochondria at ng ating pancreas. Okay? So, with that, mayroon po tayong problema again dito, yung ating mitochondria, na magkakaroon din ng problema yung ating pancreas upang mag-release ng insulin. So, ayan po ang problema. Now, in here, we have a product of NanoCell Berberin. Ito po yung bagong release na ating mga product. I am so sorry because I was sleepy. I do not know really, hindi po ako gaanong naka-condition ngayon, but anyway, I will make up with you. At ito po ang ating product, ang berberine. Ito po ay isang natural na compound found in a plants like Coptis chinensis. Ito po ay ginagamit na sa matagal ng panahon. Centuries na po itong ginagamit bilang isang herbal medicine, but ngayon po kinikilala ito sa kanyang modern application para naman sa metabolic at energy production. Actually po, ang mga epekto ng berberine ay batay po sa pagre-regulate ng mga iba't ibang metabolic aspect at mga pathophysiological procedure na kung saan ito po ay nagre-regulate ng functionality ng ating mitochondria na siyang mayroong na gumagawa ng critical na tungkulin sa pagre-regulate, pag-produce
pagpaparelease o pagpapalabas ng insulin sa ating katawan. So kapag po nangyari na ang ating mitochondria ay functional, functional din po yung ating pancreas at functional din yung lalabas yung mga insulin. So kung ang problema po ng isang taong diabetic ay insulin, your pancreas will start to function because of the signal na manggagaling dito sa ating mitochondria, then you will not have a problem anymore pagdating po sa ating insulin. Mayroon na tayong sapat na supply na insulin, so that is the function po of berberine. Berberine, marami na po ang lumalabas ng mga berberine. Some of them are claiming it as a glucose blocker, but it cannot be dahil hindi po natin dapat na i-block ang ating glucose, bagkus ay dapat yan ay hayaan natin makapasok upang ang mga glucose po na yan ay magamit natin bilang ating energy. So again, this berberine, makakatulong po ito upang ayusin niya, i-regulate niya yung functionality ng ating mitochondria na siyang gumagawa ng mga critical na tungkulin sa pagre-regulate at pagpapalabas ng insulin sa ating pancreatic beta cell. In such as, tulad din po ang berberine po ay tulad din ng pagre-regulate sa ating blood sugar and energy metabolism, na nagiging essential na ingredient po, lalo na doon sa mga taong struggling dahil sa pagtaas ng kanilang sugar or diabetes, o kaya naman sa mga kababaihan yung mayroong mga nagkakaroon ng PCOS or fatigue, yung panghihina at weight management issues. So yan po ang ating berberine. Okay? Ayan siya. So, it regulates the functionality of our mitochondria. It regulates also and improve the insulin sensitivity. Ang berberine po ay nagre-regulate din po ng lipid metabolism. Ito rin ay nagre-regulate ng energy metabolism. So ayan po ang mga mechanism of actions o mga health benefits ng berberine sa ating katawan upang ang ating mga nakain ay matransform into energy, at kapag na-transform yon, mawawala po sila. Ang mawawala po yung mga substance o yung mga glucose sa daloy ng ating mga dugo. So walang pag-uusapan na sakit na diabetes o yung mga nabanggit kanina. And again po, kapag ginamit natin ito, it will help your body upang makontrol ang ating glucose o yung diabetes. Makakatulong din po upang mag-gain ng ating energy at upang hindi tayo kaagad mahapo o mapagod dahil we have energy. And then we will be able to control our weight dahil when we are full, the body will not ask for more foods. So when we have berberine, at least kahit papaano hindi tayo kain ng kain kasi yung pagkain natin, yung kinakain natin ay magiging energy, so you will not feel weak on that. And it will also help for people or mga kababaihan na mayroon pong mga PCOS o yung mga polycystic ovary syndrome. Alright, so yan po ang ating berberine. And Kuya Lem, if there is a question in this product. Yes, Doc. Doc, ang tanong po ng iba, Doc, sino po ba yung hindi pwedeng uminom nito? Okay. Hindi pwedeng uminom. Hindi pwedeng uminom, Doc. Actually, lahat po tayo pwedeng uminom. Walang hindi pwedeng uminom. Huwag lang Galing. yung mga bata, of course. You know what, Yeah. Kuya Lem? Kasi ganito some people, ang gagamit lang nito yung mga taong mayroong diabetes, yung mga taong mahihina ang energy, fatigue, yung mga matataba o yung may mga PCOS. But I just want to add this, all of us, lahat po tayo habang buhay tayo, kumakain tayo. And most of the food readily available right now are disturbing or destroying our system little by little. So, ibig ko sabihin nito,
bakit hindi natin siya inumin kung wala ka pang hindi ka pa diabetic? Hihintayin mo So pa bang prevention mangyari pala yun? ito, Doc. Yes. It is Mhm. prevention and also for people na mayroon na silang ganyan. I Yan. see. Paano Oo. yun, Doc? Kunyari, atleta po, tapos gusto pa niyang pataasin yung energy level niya. Pwede rin po ba yun? Mapapataas po ba ng berberine, Doc? Again, of course, kung kakain siya, ang Mhm. particular function, ang particular na ginagalawan kasi ng berberine is kapag kumain tayo, yung kinain natin, mayu-use up natin as energy. That's it. Galing, galing. That's it. But nowadays, kung halimbawa, iinom ka ng energy ng berberine, pero wala rin namang sustansya yung kakainin mo, doon naman pumapasok yung produkto mo kanina na spirulina. I see. Pero Yes. yung mga buntes, Doc, syempre, hindi pwede, di po ba? No. This product is actually po not intended for mother na mga pregnant woman at saka lactating mother. Hindi po pwede Okay. ito. At least clear po yun, no? Yes. Bawal But po muna this sa buntes. Mhm. Yes. Pero kung halimbawa matatanda yung mga magulang o matatanda natin, they might think na hindi na ako inom yan kasi hindi naman ako nagpapapayat. No. Mhm. Most of our elderly are uh, tawag nito, karamihan sa ating mga magulang kasi is mga malnutrition. Dahil hindi na sila Okay. gaanong nakakakain, nakakanguya, at hindi na rin maayos yung kanilang metabolism. So halos wala ng sustansya ang nakakapasok sa kanila. Tama, But tama. when they will take berberine, at least may papasok doon, haluan pa nila ng spirulina para bumalik yung kanilang energy. Kailan po sila iinom, Doc? Ano ba talaga? Before po ba or after kumain? Ano po bang suggestion po ninyo, Doc? Ay, ang berberine po, hindi po siya iniinom ng walang laman ang tiyan. So, Mm, kapag uminom po tayo nito, make sure na katatapos lang natin kumain. We can take berberine 30 minutes after meal. Yan. 30 minutes after meal. Opo, 30 Okay. minutes after meal. And please do not overuse ang berberine po. Dahil masyado siyang malakas, baka manghina kayo. So, you take 1 capsule 3 times a day. Kung kayo po ay mga diabetic na, may matataas na ang inyong mga sugar o kaya medyo may kalakihan ng inyong katawan o di naman kaya Mhm. ay may mga PCOS kayo, you take berberine, siguro take berberine 2 in the morning, 30 minutes after meal. Tapos one capsule 30 minutes after lunch and one capsule 30 minutes after dinner. Yun. Okay, okay po, Doc. Pero kung maintenance lang po, Kuya Len, they can Opo. have it 2 capsules a day, isa sa umaga, isa sa gabi, that would be enough. Huwag Ay, i-overuse o overdose yes. ito. Mhm. Okay po. Okay? Doc, what is the minimum age you would say that pwede na? Kasi medyo maraming obese na bata, Doc, eh. Yeah, actually, Mga teenager. because alam mo Kuya Rem, kaya maraming mga obese ngayon. Most of our foods are processed. Sinisira na Mm. ng modernong pagkain ang ating metabolismo. Okay? So, Opo. kaya ngayon, pabata ng pabata ang mga obese. It's not because of the food. There's no problem with the food. The problem is us. Ang sistema natin ang may problema. So, now your question is, ilang taon ang dapat na uminom nito? Opo, opo. I'd rather start them at 16 or as early as 16 years old. Pwede na silang 16. uminom nito. Yeah, Mhm, 16 years yes. old. Pwede na po silang uminom nito. Okay po, Doc. Doc, Yeah. ano pong medication yung, kumbaga, let's say they're under medication, meron po ba silang mga medication na hindi pwedeng sabayan ng berberine? Just in case? Most likely po ang iinom po nito is I would say yung mga taong diabetic na tsaka may PCOS at tsaka matataba. Given na po Mhm. yan. Aha. Ngayon, pagka halimbawa mayroon na kayong mga maintenance na ginagamit, kagaya ng insulin, exogenous insulin, yung ina-administer sa ating tiyan. So, Aha. I never advise the patient to stop their current medication while taking food supplement because we do Mhm. not want we do not want their sugar to shoot up tremendously na magiging uncontrolled. You know, food supplement po is not medicine.
ang mga food supplement po ay fuel ito upang mapanatili natin ang pagpapanatili o yung overall health, pagpapanatili sa ating pangkalahatang kalusugan. Hindi po gamot ang mga food supplement. But the difference of the two, ang food supplement at saka ang gamot, ang mga gamot po, ginagamit po yan para hindi lang lumala. Okay? But they are not repairing anything. So, but if you are currently taking medication or maintenance per se, continue using that kasi ayaw nating mag-shoot up yung problema o yung sakit ng isang tao. But haluan na po ninyo ito ng berberine, kung kayo man ay diabetic, ano, haluan na po ninyo ng berberine dahil kahit papaano aayusin na ng berberine konti-konti. So wala palang kontra, Doc, no? Walang kontra. No, wala pong adverse effect. Wala pong contraindications. Wala po siya. Kaya lang, Kuya Lem, I am not suggesting to stop their current medication. Okay po. Tama naman po, Doc. That is absolute. You can take that, pero you can also take this one. But if you are in a current medication na kasalukuyan kayong umiinom, take berberine 2 kapsula lang po. Isa sa umaga, isa sa gabi. Kung meron na kayong kasalukuyang iniinom ng mga gamot. Kasi ayaw naman natin sumobra ang baba niyan. Opo, but tama naman. Opo, you have a product to maintain further damage, which is your conventional medicine, and you have berberine to repair kung bakit po kayo may problema. Okay? So, Doc, wala po tayong sakit na, kumbaga, kunyari may autoimmune ka, kuya may bato ka sa abdo, kuya may heart disease, wala naman po siyang contraindication. Wala po siyang adverse effect to other diseases like mention po, like yung na-mention ninyo, no? Wala siyang contraindications. Galing. Wala siyang kinalaman doon. Wala siyang kinalaman. Basta wag lang po muna sa buntis saka sa mga lactating mothers. Kasi wala po tayong pag-aaral na nakita patungkol doon. So for safety purposes, let's not encourage yung ating mga kakilala o tayo mismo kung tayo po ay buntis. Wag po natin ito. So kahit may cancer pala, Doc, pwede mag-berberine, no? Yeah, for the metabolism process. Mas maganda kung halimbawa, kung may cancer, mas magandang makapag-absorb ka ng tamang sustansya so that it will help your cells din para makalaban din sila doon sa existing na o kaya doon sa sakit na cancer. Yun. Okay. So ang galing, no? So at least wala po palang contraindication. Again, guys, it's a very safe product, no? Huwag niyo po itigil lang yung mga maintenance po natin. So, Doc, so that's the first product po sa ating Renew Step. Yes, actually, Kuya Lem, if I can add, no? if I am allowed to add this, ano? Sige po. Yun pong problema sa diabetes. Kagaya ng mga nabanggit, diabetes, fatigue, low energy, uncontrolled weight gain, and PCOS, lahat po yan. Ang problema po dyan ay dahil lang po yan sa wala tayong insulin. Okay? O walang lumalabas na insulin. Kaya mayroong mga problemang ganito. Pero kung babalikan po natin bakit walang lumalabas na insulin, dahil po doon kay mitochondria na nagre-regulate, yung kay mitochondria na nagre-regulate ng insulin, dysfunctional siya. So, gano'n lang po siya kadali. Ang berberine po ay ipa-functional niya o aayusin niya yung functionality ng ating mitochondria upang makapag-release ng tama o makapag-secrete ng insulin ang ating pancreas. Yan lang po siya. Yan lang po dalawa na yan ang ginagalawan ng berberine. Wala na pong iba. Mitochondria and pancreas. That's it. Yan. So, galing. So, so Doc, so again, no, as you said, kasi may mga kakapasok lang po, wala po siyang contraindications with other medicines, such as even steroids. Mas better po siyang i-take after taking meals. Pero Doc, meron po kasi mga naglo-low carb na eh. Yung talagang kinakarir talagang magpapayat. O kaya nag-intermittent fasting, Doc. Would you still recommend them from using this?
intermittent fasting, of course, when you are when you are under intermittent fasting, you are forcing your sirtuins to function. Mhm. You know what is sirtuins? Yung sirtuins po, parang kung ito ang ating cells, ito pong bilog na to Mhm. ang ating cells, itong mga daliri, sila yung mga nagsisilbing poste. Yan ang Mhm. mga sirtuins. Okay? Ngayon, ang mangyayari dito, kung ito yung mga sirtuins, ito yung kanyang poste. Kahit na po yan ay poste at mayroong bumbilya, kung walang magbibigay ng energy sa kanila na si mitochondria, hindi rin yan sisindi. You got the point? Okay. Ang magsusupply ng energy, si mitochondria pa rin. Alright? I So, see. para magkaroon ng chromatin o regulations yung ating cells, gagana siya ng maayos. So, Kahit, bagay pala sila, Doc. Pwede sila pagsamahin. Yung intermittent fasting and berberine. Is that what you're trying to say? yeah, no, what I'm trying to say is yung mga naka-IF, pino-force mo yung mitochondria mo na bigyan niya ng i-activate niya yung mga sirtuins natin sa katawan para mag-regulate. That is actually what is all about intermittent fasting, to activate our sirtuin enzymes. Okay? Mhm. Kasi pag inactivate mo yung sirtuin enzymes, may energy kang makukuha eventually. Yung mga nag-intermittent fasting, pakinggan po ninyo sila, sa una nahihirapan sila, nanghihina sila, but eventually they are saying na mas lalo akong lumakas nung nag-IF ako. Because their sirtuins are being activated and regulated. Okay? So yan. Now, what is the connection noon sa ating berberine? If you have berberine, it will give more power to your powerhouse to supply your sirtuins, your enzyme. So, mas lalo ka lalakas. Dahil dahil i-energize mo yung supplier ng iyong sirtuins, yung supplier ng energy ng iyong sirtuins. So, you will have more energy sa iyong katawan. So, yun yung, okay. So, pwede po siya sa mga naka-intermittent fasting. Thank you, Doc. Doc, yung mga nagdadialysis, kasi syempre medyo delikado na. Pwede pa rin ba? Yung very critical yung kanilang situation, nagdadialysis, nagkikimo. Pwede pa rin po ba namin painumin? Kuya Lem, what is the problem of giving energy to a person? Oo nga, no? Tama po. Lalo nga kailangan nila eh. Lalo mong kailangan dahil kasi paano mo i-regulate ang iyong organs kung wala kang energy? Aha. The more we need to give to them this product. Tama. Galing, Doc. Diba? Okay, very timely po sa panahon natin ngayon. Yes, actually, dahil lahat tayo sira ang ating metabolismo because of the acidic level of the food that we are eating. So, kaya po makikita po ninyo yung mga kabataan ngayon. Actually, malulungkot ka sa halos karamihan ngayon sa mga Pilipino. Malalaki na kagayang parang lumalaki na rin silang parang mga Amerikano ang katawan. Yes. But we were not like that before. Yes. So, it is simply because our metabolism is being whacked. Sira ang ating metabolism. So ngayon, sasabihin natin, hindi pa naman ako diabetes. Okay, huwag kang uminom nito para hintayin mo maging diabetic ka. Diba? Or huwag kang uminom hanggang tumaba ka ng tumaba. You know, galing. all of us, we need this product because we are eating and we are still alive. Ang galing. So, Doc, kasi marami pang gusto magtanong. Guys, just paki-type lang po ng mga questions, no? So we could ask Doctora about this. Okay, but Doc, many people came here also, not just because of berberine, but also they want to listen about this very powerful product din po na Ultima Stem Plus. Yeah, actually, I have not prepared anything, but I will do my best to prepare because this is the old slide. Sige po, Doc. Yeah. May mga nakita akong question kanina, Kuya Lev. Pwede raw po bang pumayat ang isang 71 at 75 years old? Tandaan po ninyo. Pwede po ba, Doc? Ang isa pong mataba at ang isang sobrang payat, pareho pong malnutrition yan. Okay? Ibig sabihin sa mataba, hindi lang halata dahil mataba siya, pero mayroong hidden, may nakatagong gutom sa kanyang katawan. May kulang.
Hindi nakakapasok yung sustansya, kaya kain siya ng kain. May nakatagong, may hidden hunger. Actually, gutom din ang kanyang katawan, kapareho rin ng taong hindi kumakain. It's nearly the same. Mm. Pareho lang yan, pareho lang sila. So, ibig sabihin po, yung isang mataba at saka isang payat, pareho lang pong malnutrition yung mga yan. Yung mataba, kala niya kain siya ng kain, hindi niya alam, hindi naman nagpo-proseso ng cells, so mahina pa rin siya. Gutom pa rin ang kanyang mga cells. Samantalang yung payat, gustong kumain pero walang makain, gutom din yung kanyang mga cells. So, both of them are viewed in the same malnutrition alley. They're all the same boat. Both, pareho po sila. Oo. Galing, So, galing. yan. And kung may question pa po, habang alam mo naman, pagkabago natatakot ako eh. Doc, yung tinatanong ni Sir Randy, meron daw ko siyang pasyente na may malaking bato sa abdo. Pwede ba siyang pag-berberine saka Ultima Stem Plus? Wala pong diretsong kinalaman ang berberine upang maalis yung abdo. But again, who doesn't need berberine and spirulina? Correct. It's for everybody. It's for everybody. Yes. Yeah. So, kaya nga medyo ingat lang po tayo kasi kung minsan yun nga we will encounter in our activity and we will not give the full o wag nating ibibigay na lahat parang panacea ang dating. You know what is panacea, Kuya Lem? Kayang i-treat lahat. You know? This product we have o yung mga produkto po natin are not medicine. These are this product will help our body to regenerate so that it can repair the problem. Kaya hindi po sila gamot. Kaya kung makikita mo, Kuya Lem, yung iba magtatanong din sila, bakit hindi pa ako pumapayat? 6 months na akong umiinom ng berberine. Eh, ilang taon na ba yung taba mo? Grabe diba? naman, Doc. Hindi nga. You know what? Before you will lose weight, you need to reach the balance, the homeostasis of your body. And after, pag na-reach mo na yon, it doesn't mean that pag na-reach mo na yon, hihinto ka na because you are still alive. Those available food right now can still destroy your system. Tama po. Hindi po kagaya ng gamot kapag gumaling tayo, tapos na. Di po ba? Okay. Ano daw po ang magandang product para sa mga mayroong autoimmune? Okay. Kapag mayroon pong autoimmune, doon po tayo sa Ultima Stem Plus. Yan. Ultima Stem Plus tayo. Titigilan po muna natin. Huwag po natin silang bibigyan ng spirulina. Although, pwede naman kaya na para ma-monitor lang maayos. Kasi pag binigyan mo ng spirulina ang mayroong autoimmune disease, lalong flare up yung kanyang yung kanyang sakit. So, ginagawa din yan pero kung hindi po kayo practitioner, wag na po ninyong gawin, i-stem plus na lang po ninyo. Tama. Yes, okay. Sa hi po, okay? Meron pong nagtanong dito Kuya Lem kung ano yung may question na. Opo. 7 years old patient po, Doc, may hyperleukocytosis secondary to acute leukemia. Yes. Ano po pwedeng mataas ang WBC kaya acute leukemia ang consideration ng doctors? Yes. Pinainom na po ng Beriorac value, Doc. Oh. Very Orac value. Okay. Pwede niyo po siyang bigyan ng spirulina. 7 years old, you can give 5 tablets of spirulina 3 times a day. 5. Actually, you can give 10. 10. Kahit 7 taon pa lang, 10. Yes. Okay? After nun, kailangan din po siyang bigyan ng I do not want to give kasi the stem cell, Kuya Lem. You know, I am not here to sell nano shop product. We have Ultima 17. That two alone, Ultima 17 and spirulina good enough na po sa batang 7 taon na mayroong leukemia. Okay? Ang pag-inom niya, Kuya Lem, doon sa Ultima 17 is 3 capsules 3 times a day. Kung 7 years old yan, pwedeng ilagay sa juice. Yung juice. Yes. 3 capsules 3 times a day.
Just give me an update after 2 months. Lalaban na Wow. po tayo doon. 10, 10, 10, spirulina, 3 capsules, 3 times a day, Ultima Opo. 17. Mm. Great. Yeah. Galing, galing. Right. So, yun. So, any question po patungkol dito sa ating natural Ozempic product? Alam mo, Actually, Doc, may nagtatanong din daw, how about erectile dysfunction? Kasi energy. Nakakatulong din po ba sa energy, sa erectile dysfunction, Doc, ang berberine? makakatulong po siya sa energy. Hindi ko lang alam kung makakapag-penetrate yung inyo. Energy is energy. You know, you will have the physical energy, but I don't know if the other one can function. Diba? Since na mayroong erectile dysfunction, iba naman po problema yun. Pumili po kayo ng Tridishac. 3 beses kayo masashock. Yun, makakatulong yun at saka to. Yan. If you have the Tridishac, maybe Kuya Len, kung meron po kayong Tridishac, magkakaroon ng blood circulations papunta doon. At least it will help na hindi siya mapatid sa gitna ng laban. Okay? Mukhang kailangan na namin i-carry yung Doc, sa nanocell. And then, take your berberine for your energy at saka energy noon. So, dalawang energy meron ka. Yun, dalawa pala. Hindi lang isa. Hindi lang isa. Dalawang energy ang kailangan mo for your body and also for that particular circulation. Action. Yeah. Yes, dun sa circulation tayo. O, dalawang kailangan yung energy. Try this shock. Try, 3, shock, 3 beses kayo masishock. Alam ko, try this shock plus yun, ano? Aha. Apat na beses po. Kasi may plus pala siya. Dok, may nagtatanong dito, si Argentina. She's saying that after taking Berry-ORAC, instead na mawala yung sakit ng ulo, medyo nagkaroon siya ng headache and her back hurts. Is that a normal response to this product? Nung nag-take siya, lalong sumakit yung kanyang ulo. Opo, nagkaroon siya ng headache. Yeah. Actually, that headache won't last po. Hindi po maglalast yung headache na yan. That means you are exposed to many radiations. Kaya po sumasakit ang inyong ulo. Baka lagi kayo naka-cellphone or laging nakaharap sa computer. Or pati maybe yung boses daw, Doc. Nawala daw yung boses. Lahat yan kasi Kuya Ler, everything is pertaining doon sa, alam mo, bago naman papasok ang isang substance, kailangan linisin niya muna to, di ba? So we have a kind of cleansing. May cleansing effect po yan. Kahit naman yung mga ibang tao, kahit naman po yung ibang mga tao, pag umiinom ng spirulina, nasakit ang ulo. Di ba? Yung iba nagtatae. So actually, you can experience 1 or 2 or 3 side effect. Nasabi nila side effect. Those are not side effect. Those are the body's mechanism to release what is not necessary inside. I see. So, yung nangyayari na sumasakit ang ulo at saka nawala ng boses, it won't last. It has nothing, wala po siyang, yung pagkainom mo kaagad, nawalan ka na ng boses. Hindi siya kasi gamot eh. Give your body an ample of time to cleanse it bago po tayo makapag-build. Remember, we will not be able to build a good immunity kung marumi yung ating katawan. Parang ano lang yan, Kuya Lem, parang isang bakanting lote na maraming damo. Marami siyang damo, pero gusto mo siyang tayuan ng matatag na building, hindi ka makakapagtayo ng matatag na building. Kung maraming damo dyan, kailangan mo munang tagpasin at linisin yan. Yes. In order for you to build a good immunity, you have to cleanse. Cultivate. You have to cleanse. Most of the product, most of the food supplement have their own, mayroon silang mga kanya-kanyang actions for cleansing. Magkakaiba nga lang. Lahat po, walang exempted. Lahat ng mga food supplements, mayroon po silang kanya-kanyang sariling cleansing effect. And to some people, susceptible sila doon. At yung nangyari siguro kay ma'am o kaya kay sir na sumakit ang ulo, it won't last po. It won't last. No. Tuloy lang po niya, Doc. Pero mag-cleansing muna siya. Tama? No. Good to him o to her kasi yung Berry-ORAC, yun na yung nagki-cleanse sa kanya. Okay, great. Yeah. So after nagtuloy-tuloy nyo lang po siya,
Ituloy nyo Okay. lang po siya. Opo. Wala po siyang kinalaman sa pagkawala ng boses ninyo at pagsakit ng ulo nyo. Ang alam Mhm. lang po, yun pong mismong katawan ninyo ang nagre-react because it is releasing or cleansing yung inyong katawan. Wow. So it's a good thing that basically it is working, Doc. There is actually changes in the body happening. Siyempre, for things to change, sometimes may kailangan munang tanggalin eh. So, Yeah, lahat definitely. naman. It will, mahirap mag-function o gumana ng isang produkto kung marami ang katawan. That's why you also have to cleanse. But it so happen kay sir o kay ma'am, yung sa very orak pa lang, may effect na ng cleansing. Galing, no? Galing. Yeah. Doc, may nagtatanong kasi they're trying to have a baby, but the wife has PCOS. Okay. Will berberine, because of berberine's way in regulating the testosterone, the hormones, will this help also in getting pregnant na? Kasi they're really trying hard eh, to get a baby. Okay. Basta sir, alam mo kung kuya lang, basta walang problema si kuya or si ate. Mm-hmm. Ate must take this berberine. Berberine. Yeah, Mm-hmm. take this berberine 1 capsule 3 times a day. Mm-hmm. Tapos po noon, haluan niya ng Tridishac, 1 capsule 3 times a day din. Ganon din si kuya. So kuya doesn't need to take berberine. Only ate. Si ate lang ang Mm-hmm. gagamit ng berberine. Okay? Apo. Si kuya hindi na. Si ate lang gagamit. Pero yung Tridishac, dapat dalawa silang gagamit. And give at least 90 days to yourself or to both of you. Kasi ang problema kasi nito sir, ay kuya, mayroong i-arrestong PCOS. Ano? Kung wala Mm-hmm. lang ina-arrestong PCOS pero gustong magkaanak, 3 months na mabubuntis na si ate. Basta Mm, dalawa okay. silang iinom. Dalawa silang iinom. Not just the lady. Dapat talaga No. the husband and the wife. Okay po, Doc. I think Hindi, that's clear. yeah, hindi rin po pwedeng si kuya lang. Kasi baka magka-metastasis. Pumunta sa Mm. iba. So, dapat dalawa talaga sila. Okay, Doc, may nagkwento dito si Argentina. Sabi niya na nag-take daw siya ng stem cell. 2 pieces lang daw yung na-take niya, yung Ultima Stem Plus. Grabe daw yung tulog niya. I-discuss na natin yan ngayon para Sige nga po. mag-umpisa na tayo. Okay? So, Sige po. okay. Bakit ayaw na? Ito. Yan. So, good evening po sa lahat. Itutuloy ko na po yung yung discussion natin. Para po sa pagkakaintindi o to better understand yung pong ating pag-uusapan, mai-share lang po akong mga maliliit o kukunting mga terminology patungkol po sa biology. Pagka po pinag-uusapan ang division, ibig sabihin ng division yung pag-separate o yung paghihiwalay into 2 parts. It is the action of separating, yung naghiwalay into 2 parts. Or kapag naman pinag-uusapan po ang multiplication is to increase the number. O multiply o multiplication, pagpapadami. And then number 3 is, pagka po narinig ninyo yung terminong DNA replication, ang DNA replication po ay upang mag-assign a function or task or upang magkaroon ng trabaho. Okay? So, again, good evening po sa lahat. Ito po tayo ngayon. Tayo pong lahat ay mayroong genetic materials. Mayroon tayong DNA, mayroon tayong genes, may chromosomes, telomeres, etc. Okay, we have DNA, genetic materials like DNA, and the integral part of DNA is our genes, and we also have the chromosomes. We all have genetic material, but genetically different dahil magkakaiba po yung lahi na ating pinanggalingan. Okay, nagsimula po ang isang tao sa pamamagitan ng isang nabuo po, sorry to my sa terminology ko. Nabubuo po ang isang tao sa pamamagitan ng sperm cell kay tatay at ang egg cell kay nanay, na nagkita po sila, nag-fuse ng sperm cell sa egg cell ni nanay, kaya yun po, doon nag-fuse siya doon sa fertilization. At nagkita po yung dalawang cells doon, at yung galing kay nanay at kay tatay, pagkalipas po ng 1 o 2 araw, actually, ang mangyayari po dyan, pagkalipas ng 1 o 2 araw, ang
ang DNA po ay papasok na sa loob. Okay? Papasok sa loob upang kunin niya yung pinanggalingang lahi ni nanay at saka ni tatay at ipagsasama doon nga po sa cell na yung sa fertilization. At kapag nakuha na po lahat-lahat ng information dyan na nagmula na nagmula kay nanay at kay tatay, pagka po yan ay nakuha na ng DNA, mahahati na po ang fertilized egg na ito, mahahati na po yan, at kapag yan ay nahati, hindi pa po alam ng nahating cells na ito, itong dalawang cell na ito, kung ano ang kanilang task o kung ano ang kanilang trabaho sa sistema, unless otherwise, dadaan po sila kay DNA for replication or for tasking. And while the embryo, actually itong cells na ito, papangalanan po silang mga totipotent stem cell. And totipotent stem cell, ang trabaho po niyan sa katawan ng isang babae, siya yung partially na magbubuo sa embryo. And while the embryo is developing, mahahati na naman po yan, dadaan na naman kay DNA para humingi kung anong trabaho nila. At pagkatapos na sila ay papangalanan ng pluripotent stem cell. And then this pluripotent stem cell, mayroon po ang trabaho nila, magkakaroon sila ng abilidad to transform into different kind of cell types like muscle cells, nervous cells, blood cells, epithelial cells, immune cells, bone cells, fat cells, and even sex cells to form yung fertilized o yung pinagsamang cell sa fertilization para mabuo na po ang isang bata. So, egg cell, magmula sa cell ng ating mga magulang, lumabas yung unang-unang stem cell which is the totipotent stem cell at yung pangalawang stem cell na pluripotent stem cell. And then this pluripotent stem cell, mayroon siyang kakayahang mag-transform ng iba't ibang mga cell types upang buuin na yung ating mga tissues and organs. Ang ating po mga tissues and organs, ang kasangkapan po niyan ay puro mga cells at tissues na ginawa ng pluripotent stem cell. Okay? So balikan ko po dito, we have this genetic material, we have DNA. DNA is actually, ang DNA po ay siyang library ng lahat-lahat ng information sa atin. At kung ano ang kanyang, DNA is the library of all the informations and instructions. Siya po ang lahat-lahat ang nakakaalam nito at kung ano ang kanyang mga pinag-uutos, lahat ng informations, dyan din siya. Okay? Siya yung library ng lahat-lahat ng mga informations and instructions sa ating katawan. Okay? And then, mayroon naman pong kapag ang mga stem cell ay gumagawa ng mga cells. Okay. Ang ating pong genes, siya yung library ng lahat-lahat ng informations at saka instructions sa ating katawan. Okay? Yun po ang kanyang trabaho. Ang stem cell naman, ang trabaho niya ay patuloy lamang siyang gagawa ng cell or patuloy lamang siyang magre-regenerate ng mga cells o gumawa ng mga cells. At ang mga cells po na ginagawa ng stem cell, dapat ay dumaan sa ating DNA upang sila ay ma-replicate o upang sila ay mabigyan ng task or trabaho. Ang tawag po dyan ay DNA replication. Stem cell will just continue to produce or to regenerate more cells, and therefore, those cells are still in a blank slate, and they have to pass through DNA replication for tasking. And then kapag po yung mga yan ay nakapasok na sa loob, yung mga replicated cells na ito ay mahahati na sila. At habang ito po ay nahahati, nandyan pa rin ang DNA na patuloy na kumokontrol kung saan sila kung ano ang kanilang magiging trabaho sa loob ng ating katawan. Pwede po silang mga pampalit sa mga tissues o di naman kaya ay pampalit sa ating mga cells na nasa ating mga organs. So ayan po ang sistema ng ating katawan. Now, we will be discussing here all about aging. Okay? Mayroon pong dalawang uri ng age, may dalawang uri ng edad. Yung isa yung tinatawag na chronological age. Ito po yung sa colloquial na pananaw na ilang taon ka na mula nang ikaw ay pinanganak.
Yan po ang chronological age. And then second is the biological age. Ito naman po ay tumutugon o tumutukoy kung ilang taon na ang kasangkapan ng iyong katawan base sa physiological na evidences. Yung kung halimbawa ikaw ay bata pa pero may sakit ka na, yun po ang ibig sabihin ng biological age. Tumutukoy ito kung ilang taon na ang kasangkapan ng iyong katawan base kung ano ang kalagayan mo or physiological evidences kung anong kalagayan mo o kung ano ang sakit na mayroon ka. So yan po, chronological age and biological age. Actually po, lahat tayo ay iba-iba ang aspeto ng pag-edad. Mayroong mga tao na ipinanganak sila o may mga tao na matatanda na dahil chronological kung kailan ipinanganak. May mga taong matatanda na chronologically older, pero mga bata pa ang katawan. Ito po yung tinatawag nila na age doesn't matter. Okay? Pero mayroon naman pong mga chronologically younger, ang babata pa, pero biologically older, kaya bata pa, masasakitin na. Alright? Ngayon, ang aging has been defined as a natural and universal process. Ang edad po o yung pagkakaedad ay isang natural na proseso at hindi po ito nakita o kinonsider bilang isang traditional na disease dahil wala pong isang bagay na natural na nangyayari sa katawan na i-consider na sakit. Okay? So, aging has been defined as a natural and universal process and therefore was not seen traditionally as a disease. Hindi po sakit ang isang tumatanda. Okay? Hindi sakit ang isang tumatanda. Subalit, ang isang tumatanda po ay kaakibat niya ang mga iba't ibang uri ng sakit. Despite ang tumatanda ay hindi sakit, pero ang tumatanda o kaya ang nagkakaedad po ay hindi sakit dahil natural. Pero kahit na hindi siya considered na sakit dahil natural, ang nagkakaedad ay kaakibat po ng mga iba't ibang uri ng sakit. Or, in short, ang isang tumatanda ay nagkakasakit. Okay? So, hindi nga po siya sakit, but however, nakaakibat na po ang halos karamihan sa mga tumatanda ang mga sakit na dito kagaya ng heart diseases, mga diabetes at saka cancer. At mga iba't ibang uri pa ng sakit na nagpapababa sa functionality sa katawan ng isang taong nagkakaedad. So, ibig sabihin na isang nagkakaedad hindi siya sakit, pero kahit hindi siya sakit, ang dami niyang kaakibat na lumalabas na sakit sa isang matanda. At kapag yung mga lumabas na mga sakit na yun pa ang lalong nagpapahirap sa isang nagkakaedad, sa isang nagkakaedad sa kanyang katawan. Okay? At ang makikita po ninyo, ang pinanggalingan ng lahat ng yan, ang ugat po ng lahat ng mga sakit na yan ay dahil sa ating genetic material hanggang sa ating mga cells. Okay? So, why do we age? Bakit tayo nagkakaedad? Okay. Why do we age or bakit tayo nagkakaedad? Let's take an example po. Itong batang ito na 8 taong gulang. 8 taong gulang pa lamang, ito ay nagbibisikleta. At isang araw, itong batang ito ay nabangga sa isang something at nabuwal ang batang ito. Napakadali po sa batang ito ang tumayo ulit at magbisikleta ulit. Dahil ang batang ito po ay marami pa siyang mga good quality at mga potent cells na kung saan ang mga cells nito ay full pa ang capacity upang gumawa ng mga maraming cells. Kaya laging mayroon siyang pangpalit sa kanyang mga cells. Alright? Pero ang isang tumatanda kapag ito ang nabuwal, medyo mahihirapan na po itong tumayo ulit o baka hindi na ito tumayo. Alright? So, bakit yung nagagawa natin nung mga bata tayo ay hindi na natin nagagawa ngayon? Okay? Ano ang nangyari? Again po, yung pong bata na nagbibisikleta, kahit na mabuwal yan, tatayo yan ulit kasi marami pa itong mga cells. At ang kanyang mga cells ay mga potent pa at full pa ang ability upang gumawa ng maraming cells na kanyang ipangpapalit doon sa mga nagkakaedad ng mga cells niya sa loob, nanghihina, at mga nadadamage na cells at tissue sa kanyang katawan.
Ibig sabihin itong batang to, marami siyang reserbang pangpalit. Kaya kapag po napapalitan ng ating mga cells, of course, palagi tayong malakas. Pero kapag nagkakaedad, hindi na po ganun ang nangyayari. Okay? Habang nakakaedad po ang isang tao, ang mga cells niya na dapat pang palit ay pakonti ng pakonti. We are losing cells. Dahil po yan, sa tuwing ang ating stem cells ay gumagawa ng mga cells, kapag nadaan po yan sa ating DNA upang humingi ng trabaho, ang mga iba dyan ay naiipit sa ating DNA. At kapag po naipit ang mga yan, kapag naipit ang mga yan, ang ating chromosomes dito, ang ating chromosomes, bibigyan sila ng enzyme upang makaakyat ulit. Sa bawat nalalaglag, nagbibigay ng enzyme ang ating chromosomes na nagiging dahilan upang yung kanyang sintas o yung paa ng ating chromosomes umiikli. Ang tawag po dyan ay telomere shortening. Kapag mayroon na po tayong telomere shortening o umiikli na yung ating yung paanan ng ating chromosomes, kapag ang mga cells po ay kailangan nilang magparami, nadidisrupt o nagagambala ang kanilang pagpapadami dahil umikli ang ating telomeres. Okay? So, telomere shortening limits cell divisions. Okay? Telomere shortening limits cell divisions. Pag na-limit ang cell divisions, limitado din po ang multiplication o yung pagpapadami nila. Limitado din yung replacement natin para sa ating mga organs at saka mga tissues, at limitado din yung ating pang-repair doon sa mga nasisirang cells at tissues sa ating katawan. Kaya nga po, ang isang nagkakaedad, nagiging kaakibat niya na ang pagkakasakit dahil limitado na yung kanyang pangpalit. So kaya po nagkakasakit ang isang tao at kaya nagkakasakit ang isang taong nagkakaedad dahil limitado na yung mga pampalit niya na piyesa sa kanyang mga cells at saka tissues. Okay? At yan po, natural po na mangyayari yan kasi nag-uumpisa yan by the time we reach 28 years old. Nag-uumpisa na po tayong nag-uumpisa ng tumatanda ang ating biological, tumatanda ang ating katawan by the time we reach 28 years old. Now, compounding these internal changes, o compounding, dito po, compounding po sa changes na nangyayari by the time we reach 28 years old, kung tayo po ay hindi pa healthy at purba yung ating eating habits, napapabilis ito. Ganoon din yung sedentary lifestyle, sleep deprivation, and lack of physical activities. Ganoon din yung mga vices like cigarette smoking, alcoholism, chemicals, and etc. So may pagbabago na pala na nangyayari sa ating katawan by the time we reach 28 years old. I-plus pa natin itong mga external disturbances, nagkakaroon ng accelerated biological aging sa ating katawan or nagkakaroon ng premature yung ating edad naiiwan, mas madaling tumatanda yung ating biological. Dapat baliktad, muna yung edad, mahuli yung katawan. Pero, yun nga po, by the time we reach 28 years old, i-plus pa natin ito, nagkakaroon ng premature aging ang ating biological. Yung ating edad ang baba pa, pero ang tanda na ng ating katawan, na makikita po natin ngayon yan, karamihan, sa mga bata pa lang, may mga sakit na. Okay? So, actually in 2013, ang mga researchers po ay nagbigay ng mga tanda or yung mga tinatawag na okay. In 2013, ang mga researchers ay nagbigay ng 9 hallmarks o 9 na tanda patungkol sa pagtanda ng isang tao. Or ang mga researchers nagbigay ng 9 hallmarks patungkol sa pagtanda ng isang tao dahil na rin po sa kakulangan ng mga cells nito sa katawan. Actually, ang pakahulugan po ng 9 hallmarks na ito sa proseso ng pagtanda ay isang matinding pagkasira ng function or an acute deterioration of function na humahantong po sa isang progresibong loss of physiological integrity, impaired function or kapansanan sa paggana ng katawan, at sa kalaunan ay physical death. Ngayon,
heto po ang unang apat na hallmarks o yung unang apat na tanda sa pagkakaedad, sa pagtanda ng isang tao. Ito po ay mga hallmarks. The first 4 hallmarks is ito yung tinatawag nilang genome instability. Okay? Itong apat na ito, sila yung mga tinatawag na causes of damage. Sa katawan po ng tao, itong apat nito, sila ang unang na-damage. Okay? Number 1 nga po dyan ay yung genome instability. Ito yung damage sa ating DNA. So, kung babalikan po natin kanina, yung mga cells kapag dumaan sa DNA, pag damage ang ating DNA, hindi tama yung proseso ng ating mga cells. So, yung number 1 dyan is, again, the genome instability o yung tinatawag na damage sa DNA. And then number 2 is the telomere attrition o yung telomere shortening, yung pag-ikli ng ating telomeres, yung paa ng ating chromosomes. And then number 3 is the epigenetic alteration. Ito po yung hindi tamang pagkakakode ng ating mga cells sa ating DNA dahil may tama nga ang ating DNA. And yung pang-apat dyan, yung loss of proteostasis. Ito naman po yung hindi na balanse yung integridad ng mga functional protein na nagawa ng ating genes sa RNA. So itong apat na ito ang primary o the causes of damage. Na kung saan ang nag-antagonize o nagsasacrifice ng mga sakit na ito, ang nagre-respond sa mga sakit na ito ay itong tatlong hallmark. Number 1 is the deregulated nutrient sensing. Ito po yung kapansanan ng impaired activities na nauugnay sa paggawa ng energy sa ating katawan. And then, nandito rin yung pinag-usapan natin kanina is the mitochondrial dysfunction. Ito po yung nagiging resulta at epekto ng ating mga cell membrane integrity. Ito yung sira sa ating metabolism. And then, number 7 is the cellular senescence. Ang ibig po sabihin dito, ang ating pong mga cells, kapag hindi na sila napapalitan, hindi na rin sila nagdi-divide, yung mga hindi napapalitan o nadi-divide na yan, kung may mga sira na, sila na lang po mga sira ang naghahawaan. Tawag po nga dyan ay cellular senescence. And then, there are still 2 hallmarks. Ito yung stem cell exhaustion. Okay? Ang stem cell exhaustion, ibig sabihin po nito, exhausted na yung ating mga stem cells dahil walang tamang napoprosesong pag gumagawa ang ating stem cells ng mga cells, kailangan nilang humingi ng task kay DNA pero hindi sila nakakapag-divide dahil may problema yung chromosomes. Walang pumapalit sa ating stem cells kaya napapagod din po sila. Ibig po sabihin nito, hindi sila nagkakaroon ng pampalit kaya sila rin exhausted na upang gumawa ng mga cells. And number 9 is the altered intercellular communication. Napaka-importante po sa ating mga cells ang magkaroon ng communication. Subalit kung sila ay mga sira-sira na at saka mga matatanda na yung ating mga cells dahil hindi sila napapalitan, iba-iba ng lingwahe ang kanilang ginagawa, so sila ay hindi na nagkakaintindihan. So, yan po ang tinatawag nating culprits of phenotype. Now, let's discuss this a little. We have what we call the causes of the damage from our genetic material. Na kung saan ang nagre-response ng mga damages na ito ay yung ating mga cells. At kalaunan, yung culprit of phenotype, parang aayaw na ang katawan. Bibigay na siya. Okay? So, ito pong siyang na ito, ang mga hallmarks sa aging ng isang tao. So, kaya po nauso ang mga stem cell dahil po sa pag-aaral ng siyam na ito. But as you can see here, ang problema po sa stem cell ay pang-8 lang. So, hindi siya yung primary na problem kung bakit ang isang tao habang nagkakaedad ay nagkakasakit. Hindi po si stem cell ang unang-unang tutugon doon. We have to work first on the causes of the damage doon sa ating genetic materials. Okay? So, yan po ang mga 9 hallmarks of aging. Now, again, this 9 hallmarks of aging, meron ng halimbawang mga 9 hallmarks of aging, nagpa-participate pa ito sa katawan ng isang tao. Okay?
itong mga ito, nagpaparticipate pa ito sa katawan ng isang tao. Kung bakit, o kaya, itong 9 hallmarks of aging, nagpaparticipate pa ito sa regulation kung bakit ang isang tao kapag nagkasakit ay mahirap siyang makabawi o makarecover. Actually, itong 9 hallmarks of aging po na ito, nandito nakapasok ang lahat-lahat ng sakit na makikita natin, na iba nga lang po ang mga termino. Okay? Ang mga sakit po na nakapaloob sa 9 hallmarks ng aging na ito, yung accelerated biological aging, or tapos yung increased risk of cancer or cancer mismo, yung mga delayed healing of tissue, ganoon din yung mga increased inflammation levels, mga neurodegenerative diseases, cognitive decline, mga reduced immune functionality, mga autoimmune diseases, infectious diseases, heart-related diseases, respiratory diseases, mga sarcopenia o kaya yung mga age-related loss in skeletal muscle and mass and bone loss. Ganoon din yung osteoporosis at mga muscle diseases. So, sa mga nabanggit ko pong sakit, nakapasok dyan yung iba't ibang uri pa ng mga sakit na pangalan na kilala natin. Imagine, these 9 hallmarks of aging, nandito available ito as we age, na lalo pang nagpapahirap sa ating mga magulang upang makarecover dahil na rin itong mga sakit na ito. Okay? So, which make it more difficult to elderly to recover to their illnesses due to non-replenishment of their cells and tissues. Now, actually, our body has a built-in biological clock that can run up to for 130 years kung walang sakit na makakaapekto dito. Ang katawan po natin ay pwedeng mag-run ng 130 years. Pero ngayon po, kapag halimbawa yung isang tao ay 65 years old, ang tawag sa kanya ay super lolo na. Actually, it is only 50% or halfway pa lang ng ating biological ang kanya nakukonsumo. Pero, kaya po siya tinatawag na super lolo kasi evidently, may tama yung kanyang katawan. Kaya kapag may tama yung katawan, syempre mahina ka, akala nila matanda. But actually, premature po yun dahil 65 years old is only 50% or halfway. Okay? So if we can only delay the aging process of our biological machineries, madidelay din po natin yung premature biological aging. Okay? Madidelay din natin yung premature na pagtanda ng ating katawan. Kung madidelay lang natin yung proseso sa pagtanda ng ating genetic materials, madidelay din natin yung mabilisang pagtanda ng ating biological aging at yung mga premature diseases. So, diyan po pumapasok yung ating produkto na Ultima Stem Plus. Ito po ay ito po ay isang food supplement. For the first time in the Philippines, nagkaroon po ng registration ng NMN. It contained NMN, astroglosside, spicetin, pitorastilbin, curcumin, phospholipid. Mayroon din po itong resveratrol, vitamin E, vitamin D3, and Aronia melanocarpa. Okay? So, ito pong Ultima Stem Plus natin is inspired po ito doon sa 9 hallmarks of aging. Ito po ay nakadesign upang ayusin o i-repair yung nasirang DNA sa ating katawan at para ma-stimulate yung pag-ikli ng ating telomeres. Kasama na rin po dyan upang ma-modulate yung mga iba't ibang mga epigenetic pathways at para ma-facilitate po yung tinatawag nilang endoplasmic reticulum stress at upang maayos ang pag-replicate ng ating mga cells sa ating DNA at magresulta ng mga bagong cells o mga bagong stem cells. Ganon din itong produkto po ng Ultima Stem Plus ay nagsusupport po ito sa nutrient, it supports the nutrient sensing in the mitochondrial and regulates its electrical supply, sirtuins, and sirtuins family to functionality. At ang fisetin naman ay binabawasan po niya yung mga sira-sirang mga cells sa loob ng ating katawan. So, in totality, kung dito po natin titingnan itong produktong ito yung kailangan natin
parang, all of us will age, but we do not need to get sick as we age. Or kahit na tayo ay may tanda na, we do not need to suffer to a disease where our body cannot compensate anymore. Okay? So, ayan po ang ating Ultima Stem Plus. But aside po dun sa mga nabanggit, mayroon din po itong Aronia melanocarpa. So kung halimbawa po, ang Aronia melanocarpa ay ito po yung pinakamataas na uri ng antioxidant na sa aking pong pag-aaral, dito ko lang nakita sa Aronia melanocarpa. Ang mga ganitong uri ng antioxidant na napakaganda sa ating modernong pamumuhay ngayon. Okay? Ito po ay maraming uri ng mga antioxidant. And then ang Aronia po, mayroon itong 14 na impact sa katawan ng tao. So yung kanina po na mga ingredients ng Ultima, upang mapabagalin natin ang mabilis ang pagtanda ng ating katawan. Para doon po yun. At ang Aronia naman na naihalo po dito ay mayroong 14 na impact sa ating katawan. Number 1, pagdating po sa prevention, kaya po nitong i-stop at i-attack ang free radicals. At pagdating din po ulit sa prevention, kaya nitong arestuhin yung mga sakit na, kaya nitong i-repair yung mga nagkaroon ng sakit kagaya ng stroke, arthritis, premature aging, even Alzheimer, hanggang sa multiple organ failure. Kaya po ng antioxidant nito na i-repair ang mga ganitong uri ng sakit na akala mo ay relo. Paikot-ikot hanggang pumunta ng cancer. Kaya pong i-prevent ng Ultima 17 o ng Aronia melanocarpa. At kaya din pong i-prevent ng produkto na ito kaya niyang i-prevent at i-block o i-stop yung formation ng cancer sa ating katawan. So yun yung 3 prevention na kaya gawin ng Aronia melanocarpa. At kung sakali naman po mayroong cancer ang isang tao, napakainam po ito sa isang taong may cancer dahil inaalis ng Aronia ang energy ng mga cancer cells. So kung walang energy ng mga cancer cells, they cannot move. And then pinipigilan din po ng mga antioxidant ng Aronia ang pagkakalat ng mga cancer cells. Ganoon din ay hinaharang ng mga antioxidant ng Aronia ang pagpapadami ng mga cancer cells. At inaalis ng mga antioxidant ng Aronia yung signaling pathway ng mga cancer cells para hindi sila makapagpadami. Inaalis po ng Aronia yung pagre-recruit, hindi makakapag-recruit ang mga cancer cells sa mga good cells dahil inaalis niya yung kanyang mga signaling pathway. And lastly, napakaganda nito sa itang taong mayroon ng cancer dahil inaalis din po ng antioxidant ng Aronia ang mga transform cells sa mga cells para sila ay makapagpahayag ng apoptosis. Ibig sabihin po, ang Aronia o yung Ultima Stem Plus ay mainam sa mga taong mayroon ng cancer. Okay, ang Ultima Stem Plus ay napakainam upang hindi kaagad tumanda ang katawan ng tao at napakainam po upang mag-prevent ng mga sakit kagaya nga ng free radicals, ay mga oxidative stress at cancer. At napakainam din po ng Ultima Stem Plus kung ang isang tao ay mayroon ng cancer. Now, kapag halimbawa naman po, ang isang tao ay nasa lahi niya ang cancer, pero wala pa siyang cancer pero nasa lahi niya na. Napakainam din po ng Ultima Stem Plus dahil ang Ultima Stem Plus po, lumilikha po ito ng stress at stress signaling sa mga cancer cells na medyo hindi na balanse sa simula pa lamang. Dahil ang isang tao ay predisposed o nasa lahi niya yung cancer. Hindi po makakapag-trigger ang mga cancer cells kapag tayo ay inalagaan natin ang ating katawan dito po sa Ultima Stem Plus. Okay? And then, kaya rin po kung halimbawa nasa lahi din natin ang cancer, pero wala pa tayong cancer. Kaya din pong buksan ng produktong ito yung ating genes na P53 at P21 na nagiging dahilan upang masira at magpakamatay yung cancer na gustong bumuo sa atin. Okay? And then, kaya rin po, kumikilos din po ito sa mRNA upang harangin ang mga oncogenic mRNA sa ating katawan kung nasa lahi natin. Right? And again,
Napakainam din po ito kung tingin natin ay nasa lahi natin ng cancer kasi ah ina-activate ng produktong ito yung ating tumor suppressor gene, cancer, upang hindi makapagbago ng kanilang mga genetic materials at makapag-mutate. And then, hinaharangan din ng produktong ito yung methylation and activation ng ating tumor suppressor genes upang hindi makapagbago ng kanilang genetic materials at pareho sila makapag-mutate. Okay? And then, finally, this is the most affordable DNA repair product. Okay? So, yun po ating, at ulitin ko po yung ating Ultima Stem Plus. Yan po ay para hindi mabilis na tumanda ang ating katawan, ang ating biological body, ang ating biological system, para hindi mabilis tumanda, kasi pag matanda yan, magkakakibat ng sakit. So, para hindi ka agad tumanda, at maganda rin po ito kung gusto mo mag-prevent sa mga sakit like oxidative stress. At mainam din po ito kung halimbawa yung tao ay mayroon ng kasalukuyang cancer. Makakatulong ito sa kanya. At kung yung pang-apat, kung iniisip mo o kaya nasa lahi ninyo ang cancer, napakainam po ng Ultima Stem Plus. So, mainam po yan para pang-repair ng DNA, para pang-compensate ng lumiliit nating telomeres, upang ayusin yung epigenetic alteration, upang ayusin yung mga proteins sa loob ng ating katawan, at bawasan yung mga nasisirang mga cells sa ating katawan. Ganon din upang ma-regulate yung mga sirtuin family sa ating cells para lumakas. And, of course, this is your stem cell activation and regeneration. Yan pong stem cell ay for cellular protection and renewal. Okay? So, Kuya Len, sorry, tapos na ako. Wow, Doc. Again, Doc, thank you so much for that very in-depth discussion, no? About first why we need stem cell stem cell activation products such as the Ultima Stem Plus. So, maybe meron po mga questions, no? Sa ating mga audience members. Yeah. Kasi kanina po may mga nagtatanong, is there any contraindication of taking Ultima Stem Plus with other diseases such as lupus, such as cancer, such as autoimmune diseases? Ang fear daw kasi nila, Doc, hindi po ba dadami din yung cancer kasi dadami yung cells? May ganun po ba na effect yun, Doc? Pakiulit nga Kuya Lem kasi parang medyo Ay, sorry, my audio is not good. So, yung cancer po ba, pag may cancer po ba ang tao, will Ultima Stem Plus actually help a person? And the other question na, hindi ba lalong dadami ang cancer? Hindi ba lalong nadami po yung cancer cells? Yun na po yung question po nila. Actually, Ultima Stem Plus is for the good cells, not for the bad cells. So, yes. the cancer cell hates this Ultima Stem Plus. They do not like it. Okay. So actually, pwede isabay, Doc. Of course, sir. Ultima Stem Plus is actually for the good cells, not for the bad cells. Yan. Cancer cells are bad cells. Opo. Oh. So ano po kaya yung difference ito, Doc, dun sa mga lumalabas ngayon na deer placenta, goat placenta, yung mga ganyan, o kaya yung mga made from apples stem cell, yung mga ganon. How is it different from that? Actually, I do not know. Kasi, alam mo sir, ganito, ano? Kuya Lem, ganito yan. Our stem cell will just continue to regenerate. Okay? Gagawa lang ng gagawa ng cells yan. Pero habang gumagawa ng cells, kahit ilang billion pa ang gawin niyang cells yan, nonsense pa rin yung mga cells. Unless otherwise, tumaan sa proseso ng DNA. Because DNA, ito yung magbibigay ng task kung saan pupunta ang mga cells. Stem cell. And only coded cells can pass through in our DNA. Yung kinode niya, kasi nung kay sperm cell pa lang ni tatay at saka ni nanay, kilala na tayo ni DNA. Kinode niya na tayo. So yung kinode lang niya ang maaaring dumaan sa kanya for replication upang bigyan siya ng trabaho.
Now, kahit na nga yung IV therapy stem cell, yung isinisipsik sa atin, yung mga mahal na IV therapy stem cell. Kung halimbawa yan, nanggaling yan doon sa mga ibang cells, most likely ganun kasi yan. Pero meron kasing mga ibang approach na sarili mong cells. Pero most likely, ang ginagamit ng mga cells is yung source na is from others. Okay? Inayos lang nila. Pagka naipasok yun sa loob ng katawan natin, dahil ibang cells na yan, they cannot be coded by our DNA dahil hindi sila pwedeng ma-replicate kay DNA kasi hindi sila kilala ni DNA. Hindi ka parehong code. You got my point? Ang pwede lang magkaroon ng trabaho sa ating cells ay yung na-code lang ni DNA. Ngayon, kaya ka nakakapasok kay DNA dahil kilala ka niya kasi alam niya kung saan lahi ka nang galing. Pero ibang lahi ang papasukin mo niyan, hindi makakapasok kay DNA. There, the point, they can be a mutation. Remember, stem cell has two parts. Mayroong stem cell para mag-regenerate, may stem cell din ng cancer, which is known as mutation. Mutation. Kapag hindi ka lahi, mag-mutate yan, they can form a cancer din. Ngayon, kung hindi pwede sa tao, bakit bang hayop pwede? Tao nga, hindi na pwede, hayop pa ba? Okay. So Doc, basically, what you're telling us is that before natin pag-usapan yung stem cell, let's first talk about the DNA. Kasi nga, kung sira yung DNA, hindi mo na-repair yung DNA, wala kang ginawa sa DNA para umayos siya, bali wala din na magka-stem cell ka. Wala rin po. Kasi who's going to... Wala rin kasi they cannot pass through DNA replication because they have not the same code. That's what I mean. Yung question mo kanina na yung ibang other product. My answer there is kung yung tao-tao nga hindi pwede dahil magkaiba ang genetics, ang lahi. What more yung kung galing sa hayop? So, yung nga sa tao, they can create another mutation, another umbrella of stem cell, but cancer stem cell. Tao-tao na yon, hindi mo nga na siya kalahi. Paano pa yung hayop na hindi kayo pareho? Mas i-reject siya, Doc. Parang gano'n. Mas delikado naman po. Mas delikado naman yun. I get your point. Doc, paano daw, kunyari, bata, 7 years old, meron din mo ba tayong age limit para dito sa Ultima Stem Plus? What do you think? No, I don't think we will give it to a child of 7 years old. Okay po. No, hindi po pwede. Wag muna. Maintain with the spirulina and very orak. Kaya lang kung halimbawa medyo hindi maganda yung situation ng isang bata dahil it may be cancer or whatsoever. Although the very orak has stevia, hanggat maaari kahit stevia ayoko ibigay sa bata. Kaya punta na lang siya sa Ultima 17 at saka spirulina. As I said kanina, I remember that. Yes. Okay. Doc, how about Parkinson's disease and dementia? Can Ultima Stem Plus actually help these people? Yes, of course, Kuya Len, kasi this is actually for degenerative diseases. As I've mentioned kanina, di ba? Yung lahat-lahat ng mga sakit na nandiyan, yung neurodegenerative diseases at saka yung cognitive decline is perfect for NanoCell Ultima Stem Plus. Perfect sila doon. How many should they take in a day, Doc? If I might ask. Mga ilang capsules po kaya? Kung Para halimbawa sa Parkinson's, they can take 222. 222. Oo, pero masyado kasing mahal, di ba? Kasi alam mo naman ako, lagi ako namamahal pagdating sa tao. So, siguro take 4 lang. 2 in the morning and 2 before bedtime. Pero kung may budget naman, 222. Kaya, 222. Kung may budget naman, 22. Okay. Mas maganda siya. Mama Odette, maybe that could help answer that question, no? Maybe some another person asked me before, Doc, may ano na siya eh. May lupus siya eh. Okay. Disease eh. Yeah.
this Nanocell Ultima Stem Plus can help actually, because again, pumapasok na siya dun sa mga degenerative diseases. So autoimmune diseases is one of them. Mhm. And it will help the body doon sa i-modulate yung response ng kanyang immune system para hindi saktan ng immune system ang katawan ng tao. Okay po. So, definitely lupus can be helped. Very, very good for lupus po. Okay, great po. Doc, how about po yung mga healing crisis effects daw po? Should we expect certain healing crisis during our time when we're taking the product? Not that much, not like Nuclens, unlike Nuclens, Spirulina, or even Veraora. Ito medyo minimal. Opo. Kumpara Okay. naman doon. But as I've said kanina, lahat naman kasi may mga healing, may mga cleansing na effect lahat ng mga food supplements. Mhm. Mga natural products. So should we take it with meals or after meals, or can we mix it with other supplements that we have? Yeah, definitely, this product and berberine is perfect for a person with his underlying diseases. Mhm. So pwede pagsabayin. Pwede siya pagsabayin. Perfect siya actually kung pagsasabayin. Opo. So empty stomach, Doc, or after meals, Doc? Kung isasabay natin sa berberine, then we'll make it after meal. Kung isasabay siya. O might as well, hihiwalay siya. Itong isa, gawin siya ng before meal, itong si Ultima Stem Plus, and then the berberine after meal. Pwede siya After. ihiwalay. Yeah. Okay. Pwede rin po. Kasi I would like sana yung lahat ng mga substance na nasa stem plus, Ultima Stem Plus, ma-absorb ng empty stomach. Yeah. Doc, can this also help in alopecia? Well, sa akin Yeah. nakatulong. Oh, yeah, of course. Yeah, of course, Sa akin makakatulong siya. nakatulong Oo, makakatulong siya. Oo. So I have the pictures to prove that it works. Yeah. So, Doc, I know it's getting late. I know you're you're very busy, and you're also you're No, taking care. actually right now I'm not busy, but it so happened I'm not prepared. Hindi na prepared dyan, Doc, ha? Pero paghahandaan ko po kayong lahat pagdating ng araw. For now, pagpasensya niyo muna ako, hindi po ako prepared ngayon. Hindi mo prepared yan, guys. No, I'm not prepared for now. Yeah, today I'm not prepared. Actually, hindi pa ako kumakain mula kaninang umaga. Naka-berberine pa ako. Oh, grabe. Hindi talaga ng doktora natin. So, Yeah. again, Doc, we just want to say thank you again for your Yeah. time. And in behalf of everybody here who's now watching, guys, come on. Let's show our appreciation for Dr. Sheila. Let's fill up. Actually, no. I will be the one to appreciate all of you. I would like to thank you so much. Thank you for your trust. Salamat po sa tiwala ninyo. Maraming salamat. At let's all be advocate po of kung paano natin mailabas yung tamang gamutan. O hindi gamutan. Tinan mo, wala ako sa sarili ko, di po ba? Pagtulong-tulungan po nating maipaabot ito sa ating kababayan, not only here in the Philippines, but also outside the country, na makatulong po tayo sa ating mga kababayan patungkol po dito. Mas maganda po na bawat action natin, of course there is business na kasama dito. But would it be nice na when we are into business, pagtalikod natin, hindi tayo minumura, pero nagpapasalamat yung tao. Naihatid natin yung produkto. This is only the advocacy of Nanocell. So you do not need to applause or to accept me here. I will be the one to say thank you. Salamat po sa inyong lahat. Hindi po, meron po itong business as I've told you, but it would be nice kung habang nandyan tayo, pagtalikod natin ay magpapasalamat yung mga tao sa atin. That is the great thing. At least nakakakuha po tayo ng konting parte doon sa gawain para sa Panginoon dito. So, salamat, Doctora, for those beautiful words. So before we go, let's just have a mandatory group photo. Can you everybody please turn on your camera so we could have one good photo? Come on, guys. Let's join Dr. Sheila for one photo. Turn on your cameras. Turn on your cameras.
Okay, I'll be taking the photo right now. It's your chance to get a photo with the beautiful Dr. Sheila. Okay, page number 1. Are you ready? Give me a high five right now. Everybody give me a high five on the screen right now. And 1, and a 2, and a 3. Yeah, maraming salamat po. Thank you, thank Thank you. you Oh, may so much. smile pa. Isa pa, Doc. Yeah. Okay. Yun. All right. So before we go again, let's all thank Dr. Sheila. No? And It is me who will say thank you, all of you. Again, maraming salamat po. Ako po yon. Dahil hindi ako nag-iisa, kasama ko kayo. Let's all disseminate the good health para sa ating bansa po. Hindi po Yeah. ako humahabol. Hindi ako mga kandidato. Yeah. So, yeah, Kuya Lam, thank you so much. maraming And salamat po. yeah, thank you so much and God bless us all. Kuya Lam, maraming salamat. Thank you Thank you rin po po, sa Dr. lahat. Ram. Yeah. On behalf of the kay Sir Dennis, of course, sa ating President, sa ating COO, si Ma'am Connie, at of course sa ating undefined o yung mga sinasabi nating parang napaka hyper o napaka passionate na si Sir Len. Ganon din si Wow, thank you. Sir Thank you po. Allen. And Doc Ron, Doc Kat, Yeah. good evening po sa lahat. Welcome aboard po. Thank you so much at sa inyo rin po. Have a good night rest po sa ating Have a lahat. great night. Thank you, Dr. I love you po. Bye-bye po. I love you rin po, Dr. We love you all po. No? Bye-bye po. mga Bye-bye. ngayon, So Love you again, po. Bye-bye as a po. reminder po, tomorrow we have another Zoom webinar for all of you guys. I will be together with Miss Rix tomorrow. So at 8 o'clock po, we are inviting everybody to bring in your friends, family members, business partners, people you want to help, no? How they can also get the best out of this wonderful opportunity. Join us tomorrow for another fun-filled presentation po about how you can actually help your family get healthy at the same time get wealthy. So maraming salamat po. I'll see you again very soon. I'll see you all tomorrow. Okay, guys? So again, good night. Bye-bye. Again, Doctora, thank you so much. Bye-bye, guys. Bye-bye. Thank you, Doctora. Thank you to all of our top leaders who are here today. God bless you all po. Maraming salamat po. And mabuhay po kayo. God bless everybody. Have a great night. Good night, everybody. Good night.